And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. Actually mga kababayan, hindi na po ito latest, no? Dahil 2 days ago na po itong balitang ito. At hindi lang natin agad nagawa ng reaksyon at opinion dahil hindi maganda yung aking pakiramdam itong mga nakaraang araw mga kapatid. Pero ngayon mga kababayan, magbibigay po tayo ng ating opinion at reaksyon patungkol dito mga kapatid sa naging violenteng statement, no? At may kasama pang pagbabanta, no, na binitawan itong Basti Duterte mga kababayan sa nasabing interview niya sa isang vlog. Na kung saan mga kapatid, no, konektado po ito mga kababayan sa kanilang destabilization movement laban sa kasalukuyang gobyerno, no, sa administrasyon ni President Marcos. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video ngayon para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito na nga guys, no, itong si Basti Duterte mga kababayan, kamakailan lang, no, nagbanta sa regional director, no, ng Davao, no, PNP Regional Director ng Davao, na kung saan mga kapatid gusto niya umano itong sampalin. 'Di ba? Ang galing mga kababayan. Ang tanong mga kapatid, sino ba ang isang Basti Duterte kumpara sa regional director ng Davao? No? Sino ba si Basti Duterte para gawin niya yan mga kapatid? Kanya nga lang mga kababayan, no? Ang rason kasi mga kapatid kung bakit ito ginawa ni Basti Duterte mga kababayan, gusto niya kasing turuan yung kanilang mga nasasakupan dyan sa Davao at maging itong kanilang mga supporters mga kapatid na kalabanin ang mga tagapagpatupad ng batas. Kasi nga mga kapatid, hangarin po nila na magkaroon ng civil war sa ating bansa, no? Inline po ito mga kababayan sa destabilization movement na kanilang ginagawa ngayon mga kapatid laban sa gobyerno ni Marcos. Sa madaling sabi mga kababayan, si Basti Duterte, no, ang nagiging model ngayon, no, para tawag dito, pamarisan, no, ng kanilang mga supporters, no, yung kung paano bastusin, paano balahurain ang mga tagapagpatupad ng batas. 'Di ba? Ganon po 'yun mga kapatid ang nakikita ko dito. Inline pa rin ito mga kababayan sa kanilang destabilization movement, no, laban sa kasalukuyang gobyerno, sa gobyerno ni BBM. Gusto nilang tularan sila mga kapatid ng kanilang mga supporters at mga kababayan dyan sa Davao, no, kung paano suwagin, no, ang mga tagapagpatupad ng batas. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, panoorin muna natin ang bidyong ito, no, at bigyan natin ng ating buong opinion at reaction. Dinakbakan ni Davao City Mayor Basti Duterte ang Police Regional Director ng Davao matapos ang rigodon sa Davao City Police. Pinagmumura at pinagbantaan pang sasampalin ng alkalde ang general. Grabe mga kapatid, General, pinagbabantaan, pinagmumura ng isang Basti Duterte. Ang tanong mga kababayan, sino ba si Basti Duterte? Ano ba ang achievement ni Basti Duterte mga kababayan sa Davao? Ako meron akong isang alam mga kapatid, no? Extrajudicial killings. 'Di ba? Dahil tarantado pinatupad yung tukhang mga kababayan at ang dami agad na naging casualties. Ito hindi to fake news, 'di ba? Na headlines 'yan mga kababayan, no? Na binalik niya ang tukhang. Tapos nung binalik niya ang tukhang mga kapatid, sunod-sunod agad yung mga namatay. Kasi gusto niyang simulan uli, no, na ipaslaughter ang mga kababayan nating mga Pilipino para proteksyonan mga kababayan yung kanilang tinatagong sikreto dyan sa Davao. Ano yon? Anong sikreto yun mga kapatid? No? Simple lang yan, yung final na kaso, no, ni former Senator Antonio Trillanes. Na di umano mga kababayan, talamak ang drugs, illegal drugs smuggling
dyan sa bayan ng Davao. Ganun lang yun mga kapatid. The same scenario din yan mga kababayan, no, sa ginawa ng kanyang ama na si former President Duterte. Di ba noong kapanahunan ni Digong mga kapatid, no, nagiging madugo yung kanyang war on drugs, no? Kasi nga gusto niyang paingayin yon para mapagtakpan mga kababayan yung katotohanan, no, na tuli-tulinadang shabu ang pumapasok sa Pilipinas sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ngayon mga kapatid, no, parehas pa rin. Kanya nga lang doon sa Davao, na kung saan mga kababayan, marami na naman ang nasawi. Kasi nga, ayon kay former Senator Antonio Trillanes, mga kapatid, meron daw talagang drug smuggling, illegal drug smuggling na nangyayari dyan sa Davao. Tapos ngayon mga kababayan, itong si Basti Duterte nagmamagaling. Biruin mo, ilang taon, ilang dekada, no, pinaghirapan nitong regional director yung kanyang title mga kapatid, at hindi biro yung kanyang mga ginawang achievement bago niya makuha yung kanyang title, tapos mumurahin ka lang, no, ng isang inutil na mayor. Biruin nyo yan, di ba? Kaya kung ako dito mga kapatid, sa ating DOJ, no, kay Secretary Boying Remulla, dapat ipasuspindi na ito si Basti. 'Di ba? Kasi sa tingin ko mga kababayan, nasa Code of Ethics 'to no? Mai-ethics si Basti dito. At malaking pruweba 'to mga kapatid, no? Malaking ebidensya ito, no? Para na pwedeng gamitin mga kababayan para po siya ay isuspinde. At ito guys, delikado ito mga kapatid, no? Dahil ngayon pa lang tinuturuan na nila ang kanilang mga supporters, no, na wag respetuhin ang mga tagapagpatupad ng batas. Di ba? Tinuturuan na nila mga kapatid. Paano ko nasabi? Tandaan nyo na si Basti Duterte mga kababayan, kahit inutil yan, pero mayor yan. No? Pinakamataas na opisyal yan ngayon sa Davao, na kung saan mga kapatid, nagiging modelo siya sa pagiging violente. No? Nagiging modelo siya mga kababayan sa pag-disrespect, no, sa ating mga law enforcement. Law enforcer mga kapatid. No? Siya ang nagiging modelo ngayon. Nagiging ehemplo siya mga kababayan. Simple lang ang mensahe diyan mga kapatid. Gusto niyang pamarisan siya ng kanilang mga supporters kasi nga kinikilala silang maimpluwensyang tao mga kababayan. No? Gusto niyang pamarisan siya, no, nitong kanilang mga supporters at mga kababayan dyan sa Davao, no, sa kanyang ginagawang pangbabalahura at walang respeto sa ating tagapagpatupad ng batas. 'Di ba? Hindi yan magandang gawain mga kapatid ng isang leader, no, ng isang bayan. 'Di ba? Tapos tatakbo ka pang senator? Di ba? Real talk lang mga kapatid, no? Real talk lang po. Nagmamagaling si Basti mga kababayan. Ang tanong, ano bang achievement mo dyan sa Davao? Matatapos na ang termino mo, Mr. Basti Duterte. Meron ka bang magandang nagawa sa Davao? Maliban sa pagmamayabang mo? Maliban sa EGK mo? Meron ka bang magandang achievement, no? O baka naman sumisilong ka lang sa mga nagawa ng iyong kapatid dati diyan. Sumisilong ka lang sa mga achievement na ginawa ng iyong ama. Kasi hindi naman natin madidinay mga kapatid ang katotohanan na napa-improve naman talaga, no, nila Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte at ni former President Duterte yung kanilang bayan sa Davao, no. Nakita naman, no, kitang-kita naman kung gaano kadisiplinado ang Davao. Kanya nga lang mga kababayan, itong si Basti Duterte mga kapatid, no. Ang tanong diyan kasi, meron ka bang nagawa para sa bayan mo? Puro ka na nga lang pa-presscon eh. 'Di ba?
puro pa preskon, tapos pag nag-preskon, nagpapa-presko. Oh. Di ba? Halos yata, no, sa kalahati ng iyong term, Mr. Basti Duterte, puro destabilization movement ang pinagkakaabalahan mo. Oh. Tapos ngayon, no, dumating ka na sa sukdulan na kung saan tinuturuan mo na ang iyong mga kababayan, no, na wag respetuhin ang ating mga tagapagpatupad ng batas. Kung ako dito, kay Regional Director, mga kababayan, sampahan niya ng kaso si Baste. Oh. Nagagalit kasi sila, mga kapatid, no? Dahil sa ilalim ng Administrasyong Marcos, natanggalan sila ng angas dyan sa Davao. Oh, yan kinakagalit nila, mga kababayan. Yung mga gusto nila, hindi na nila nakukuha ngayon. Oh, nasanay kasi sila, mga kapatid, na kinikilala silang Diyos dyan sa Davao. Tapos may balita pa, mga kababayan, yun? Against siya sa pagpo-post daw ng mga poster ni Kibuloy na isang wanted. Di ba? Tandaan mo, Mr. Basti Duterte, no? Mayor Baste Duterte, na hindi po ninyo pagmamay-ari yung Davao. Oh, hindi niya pagmamay-ari ang Davao. Di ba? Kaya dapat huwag kang magsiga-sigaan dyan. Sa bagay, mayabang lang naman kayo, no, pagkapwa nyo Pilipino. Pero pagdating na sa mga dayuhan, no, ginagawa lang naman kayong tuta. Tingnan mong ginawa ni Xi Jinping sa tatay mo, ginawang aso. Digong, toy, 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 toy. Di ba? Oh, ginawa lang naman kayong tuta. Hanggang ngayon, tuta pa rin kayo. Oh. Real talk lang. Di ba? Hindi maganda to, mga kababayan, itong kanyang ginawa. Nagpa-media ka pa talaga, no? Brinodcast mo pa yung kawalang hiyaan mo na di sasampalin mo at pangarap mo daw makasampal ng general? Talaga ba, Baste? No? Mayabang ka lang naman dahil alam mong ma-impluwensya ang iyong tatay at ang iyong kapatid. Oh, sa tingin mo ba magagawa mo 'yan kung hindi ka Duterte? Oh, ginagamit mo lang naman ang apelyido mo na Duterte, no, para mang-abuso. No? Kasi isang uri ng pang-aabuso na ito, mga babayan, pang-aabuso ito sa kapangyarihan. 'Di ba? Pang-aabuso sa kapangyarihan 'yan, mga kapatid. Oh, pasalamat ka lang, Baste, hindi ka kasali doon sa mga i-issue ng warrant ng ICC. Pasalamat ka lang, pero siguro dapat na rin imbestigahan ka. Hindi natin alam kung ilan din pinasalvage mo dyan. Di ba? Doon pa lang sa AGK mo, medyo, questionable ka na rin dyan. Nabubulol tuloy ako. Di ba? Ngayon, mga kabatid, simple lang po ito. No? Kung ako kay Secretary Boying Remulla, no? Kasi I think si Secretary talaga yata ang may karapatan dito, mga kababayan, para ipasuspinde, no? Action yata ni Boying Remulla ang kailangan dito para mag-file ng suspension dito kay Basti Duterte. Kung ako sa kanya, mga kabatid, kung siya man talaga ang tamang tao, no, na mag-facilitate nito, abay, gumalaw na po tayo dyan, Secretary Boying. No? Wag po nating hayaan, no, na tawag nito, mamihasa itong mga ginagawa ni Basti Duterte. Mamihasa itong mga hindi magandang gawain na pinapakita ngayon ng mga Duterte. No? Dapat dito kay Basti Duterte, isuspinde na ito, mga kababayan. No? Hindi magandang ehemplo ito, mga kapatid, no, lalo na sa mga kabataan diyan sa Davao. Lalo na sa mga kabataan, no, na yung kanilang mga magulang ay sumusuporta dito sa mga Duterte. 'Di ba? Panglalason sa lipunan, mga kapatid, yung kanilang ginagawa. Yung mali, ginagawang tama. 'Di ba? Yun Yung mali, mga kapatid, ginagawang tama. Yung mga anak nila,
pumapasok araw-araw sa mga eskwelahan at tinuturuan ng magandang asal, no? Tapos makita-kita nila, mapanood nila yung kanilang mayor, no, na gumagawa ng mga hindi maganda sa harap ng social media. Nagbabanta, di ba? Kung ganun lang din naman pala ang argumento, abay wag na nilang pag-aralin yung kanilang mga anak. Dapat isarado na yung Department of Education dyan sa Davao. Di ba? Kasi taliwas no? Nagtuturo yung kanilang mga eskwelahan dyan, no? ng mga magagandang asal. Tapos yung leader ng kanilang bayan, hindi magandang asal yung tinuturo sa lipunan. Oh, di ba? Tsaka ulitin mo sa mga kababayan, mayabang lang naman itong mga Duterte pag kapwa Pilipino. Pero pagka mga inchik na ang pinag-usapan mga kabatid, nagiging tuta. No, tinatalian lang sa lieg. Di ba? Nagiging empleyado lang mga kababayan, no, ni si Jinping. Ay, nako. Anyway, mga kababayan, no, yan lang naman ang gusto kong sabihin. Sana gumalaw na itong si Secretary Boying Remulla para filean ng kaso itong si Baste. No? At dapat tanggalin na sa pwesto. Huwag nang bigyan yan sa susunod mga kabatid ng kanyang certification of candidacy. Pero mo matatapos na lang yung 3 taon niya sa pagiging mayor mga kababayan. No? Wala man lang siyang magandang achievement na nagawa dyan sa Davao. And 100% sure ako dyan na wala talaga siyang naging achievement dyan mga kabatid. Dahil kung titignan natin, no, punta dito kung saang rally, punta doon kung saang rally, di ba? Puro pagmumura sa presidente ang ginagawa, di ba? Ganon yung kanyang mga naging tawag nito, activities mga kabatid. Noong siya ay nanungkulang mayor. Yang mga nakikita ng mga tao dyan ngayon sa Davao, mga kababayan, achievement pa yan ng kanyang magulang, ng kanyang ama at ng kanyang kapatid. Wala siya dyan mga kababayan. Di ba? At ano ang palusot? Ginigipit daw sila. Nikuting! Oh, ginigipit daw sila. Kaya, ako nimo, Mayor Baste Duterte, panaog na sa pwesto nimo, oy, gapakauwaw ra ka. Di ba? Pabaga ra kas mong naong diha. Wa ka na uwaw nga tulo ka katuig na himong mayor nya wa kay nahimo sa imong syudad. Pakauwaw ra man ka do. Oh, higo ra kag hambog, wa man kay nahimo sa imong syudad. Ako nimo, resign na lang ka. No, resign na lang jud Baste kay una. laos na ka. Ipadara nimo atik ba? Atik-atikan nimo ng mga supporters ninyo para motuo po nimo. Oh, kunuhay isog, di ba? Siga ra man ka kay imong ginikanan, imong amahan, ilado. No, ilado kang Duterte pero wa ka na Duterte siguro, murar kag piso. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe at pag-like ang ating video ngayon mga kababayan para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-comment na rin kayo dyan mga kababayan. Hanggang dito na lang. Adios.